Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Akil Miraato at nais kong maglahad ng isang talumpati patungkol sa BARM or the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Alam ko, pag naririnig nyo ang salitang autonomous, parang, big word. Parang may exam na naman. Pero relax lang kayo. Hindi to tungkol sa exam. At hindi ko kayo papressure rin. So, ano nga ba ang ibig sabihin ng autonomous? Simple lang. Kung ikaw ay autonomous, ikaw yung may sarili kang desisyon, sarili mong plano, at sarili mong buhay. Parang kapag ikaw ay may sariling bahay at ikaw ang magdedesisyon kung ano ang pagkain na kakainin mo. Hindi mo na kailangan puntahan si nanay na tanungin mo pa kung anong ulam kasi ikaw ang boss ng kusina. Kagaya ko. Ganon din sa mga lugar na autonomous. May sarili silang gobyerno na magdidesisyon kung paano nila aayusin ang buhay nila. Kung paano nila pagtutulungan ang mga bagay-bagay. At kung paano sila magpapakain ng masarap na sinigang. Kasi come on, it's the best, di ba? At speaking of autonomy, dito napapasok ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Kung tutuusin, parang isang malaking DIY project ang BARM. Dati, ang BARM ay ARM, ang Autonomous Region in Muslim Mindanao. Pero ngayon, mas pinalakas ang BARM para mas may kontrol ang mga tao doon sa mga bagay na mahalaga sa kanila tulad ng edukasyon, kalusugan at kung anong klase ng buhay ang gusto nilang itayo. Dati kasi yung mga desisyon sa Mindanao ay parang tinatama ng out of touch. Parang tinatama ng out of touch ng mga taga Maynila. Parang kung may problema sila sa BARM, kumbaga, kung may problema sila sa BARM, parang, ay siya nga pala, may BARM nga pala tayo. Kaya't ngayon, may pagkakataon na ang mga tao sa BARM na magdesisyon para sa kanilang mga sarili. At hindi na nila kailangan maghintay ng matagal para lang maayos ang mga problema nila. At ano nga ba ang masasabi natin sa BARM? Well, para itong pagkakaroon ng sariling remote control sa buhay. Kung sa ARM, parang ikaw yung humihingi pa ng permission para magpalit ng channel sa TV. Sa BARM, ikaw na mismo ang may control sa lahat ng channels. No more waiting, no more asking for permission kasi may kapangyarihan na sila sa sarili nilang mga issue at problema. Pero siyempre, hindi madali. Hindi ibig sabihin na may sarili silang remote control na may sariling remote control na ang BARM ay perfect na ang lahat. Kailangan nilang tiyakin na lahat ng grupo, whether Muslim, Kristiyano o katutubo, ay may boses sa desisyon. So parang isang malaking family meeting na kailangan magkasundo para itong isang dinner na lahat ng miyembro ng pamilya ay may say. Kahit yung mga huwag magtampo kapag wala ng lumpia ha, na mga tito at tita, ang importante, walang maiiwan at lahat ay dapat makakakain ng pantay-pantay. At ano nga ba ang mangyayari sa hinaharap ng BARM? Kung magtulungan sila, kung mag-focus sila sa kapayapaan, edukasyon, at ekonomiya, mas maganda ang future ng buong Mindanao. Saka kung magtagumpay ang BARM, hindi lang ang BARM ang makikinabang, kundi ang buong Pilipinas. Isipin nyo, kung ang BARM ay maging maunlad, unlad din ang buong bansa. At lahat tayo ay magkakaroon ng mas maraming kakanin o halo-halo o mas maraming patir. Depende na yan kung tagasan ka. So ano ang pwede nating gawin? Bilang estudyante, kagaya ko, hindi lang tayo dapat maghintay na mangyari na lang ang lahat. Kailangan natin magkaisa, magtulungan at suportahan ang BARM sa kanilang laban para sa mas magandang bukas. Pagdating sa BARM, hindi lang sila ang dapat magtrabaho. Lahat tayo ay parte ng kanilang kwento. Sa huli, ang BARM ay kwento ng pagbabago at bagong pagkakataon. Parang isang bagong sinihan kung saan ang mga tao ng Mindanao may pagkakataon na gumawa ng sarili nilang pelikula. Hindi na sila ang extra, kundi sila na ang leading role. Kaya naman, next time na may makapagkwento tungkol sa BARM, tandaan nyo,
Hindi lang ito tungkol sa politika. Ito ay tungkol sa mga tao, sa mga pangarap, at sa isang mas magaan at mas masarap na bukas para sa lahat. Assalamualaikum warahmatullahi talahi wabarakatuhu. Jazakallahu khairan. Maraming salamat sa inyong pakikinig.